Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan. Ikaw aming tanglaw sa gitna ng karimlan. Pag-ibig mo sa tuwina ang aming sanggalang. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa bawat luha, dala mo ay ngiti. Bawat paghihirap, bawat kalamati, pangalan mo'y aming sinasambit lagi. Ikaw ang tunggulan, ikaw lang palagi. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Kahit pa ang mundo ay magulaw, mananatili pa rin ikaw. Pangako mo'y siyang inaasahan, mananatili. Pag-ibig ay ikaw. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa hirap at ginhawa, ikaw pa rin naman. Sa lungkot at pusa, ikaw ang tiwala. Sa buhay namin ay wala nang iba, laging ikaw. Pag-asa. Po sa ating lahat. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay muling magkita-kita sa araw na ito. At sa araw po ito, muli po tayo magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan po ng programang ito. Again, once again, welcome po sa ating programa, which is the Talk Easy with Aim, ang inyong weekly podcast na nagdadala ng makabuluhang talakayan tungkol sa mental health at holistic well-being. Layunin namin maghatid ng makabuluhang
talakayan, practical insights at mga inspirasyong makakatulong sa bawat isa upang mas mapangalagaan ang ating emotional, mental, social, and personal well-being. And ang Talk Easy with AIM po ay isang programa under Central Bicol State University of Agriculture. Katuwang po ang Bible Readers Society o Bread Society na naglalayong maghatid ng mga makabuluhang talakayan tungkol sa mental health, holistic well-being at mga values na makakatulong sa ating mga estudyante, pamilya at buong komunidad. Again, this is Joanne, your host for today's episode at natutuwa po akong muli na kayo makasama sa araw na ito. Bago po ang lahat, gusto lang po namin batiin ang ating mga viewers sa Facebook Live. Ayan, hindi ko nakalimutan yung ating mga viewers. At salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay dito po sa ating podcast. At kung sakali naman po may mga bago tayong viewers at na-miss nyo po ang ating mga nakaraang episode, don't worry, available na rin po ang lahat ng ating previous discussion sa ating YouTube channel. Kaya after this episode, huwag pong kalimutang bisitahin ang ating channel. Panoorin ang mga naunang topics at i-share na rin po sa inyong mga pamilya, mga kaibigan at sa ating pong mga mahal sa buhay. Ayan. Ngayong araw, isang napakainit na topic na naman po ang ating pag-uusapan. Pero bago po yan, kamustahin muna natin ang ating dalawang co-host. Kamusta kayo dyan? Jane and Jules, unahin natin ulit si Jane. Hello po, ma'am. Magandang hapon din po, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman po, ma'am, at masaya ako makasama. Noong pong nakaraang linggo, tinalakay po natin ang tungkol sa pagiging mapang-api at pagsusuri sa sarili nating ugali. Ang paksang huli ka ba? Marami pa rin ang nagpapadala po ng mensahe at nagbabahagi ng kanilang karanasan tungkol dito. Ngayon naman, mayroon tayong ibang mahalagang usapin na tiyak na tatagos sa puso ng bawat isa. Welcome po sa lahat ng nakikinig sa atin dyan at syempre po, Ma'am Joanne, shout out po muna tayo sa lahat po ng estudyante ng Pasacao Municipal National High School, Rolando R. Andaya Senior Memorial High School, Pamplona National High School, Don Mariano C. Veneracion National High School, at sa 1F Trevino National High School. Ayan, hello po sa inyong lahat. Hello po sa mga schools na nanonood po sa araw po na ito. At ikaw naman, Jules, how are you? So, thank you po, Ma'am Joanna. Magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, tama po yung sinabi ni Jane. Ang usapan po nating nakaraang linggo ay nagsisilbing pagsusuri sa ating pakikitungo sa kapwa. Ngayon naman, tatalakayan natin ang isa sa pinakamahalagang ugnayan na mayroon tayo. Ang ugnayan natin sa ating mga magulang. Ayan. Tama yan, Jules. Madalas nating marinig ang linyang wala kang utang na loob sa akin. O kaya naman ay binuhos ko na ang lahat para sa iyo. Ngunit paano nga ba natin mapapakita ang tunay na pagtanaw ng utang na loob? Sa pamamagitan ba ng salapi at tulong pinansyal o sa pamamagitan ng taos pusong pagmamahal at pag-alaga? Ang ating paksa ngayong araw ay alkansya ba o pagmamahal? Paano ba dapat tumanaw ng utang na loob ang mga anak sa magulang? Pero syempre yan, bago yan, let us introduce first our very guest speaker sa araw na ito na talaga namang nakaka-inspire, Jane. Yes, tama po, at talaga naman pong siya ay nakaka-inspire. Siya po ay member ng Bible Readers Society at ang head coordinator dito sa Kamsur. Suki din po natin siya dito sa Talk Easy with AIM dahil naging guest speaker na natin siya sa ating podcast. Hindi lamang po isa, kundi 4 na beses na siyang naging guest speaker po. Kaya labis po ang aming pasasalamat at tuwa na muli niyang pinagbigyan ng aming paanyaya. Dahil ngayong araw ay may panglima na po siyang pagkakataon na may panglima na po siyang beses na sasama sa atin. Sa totoo lang, mapapatanong na lang po ako yata. Mapapatanong na lang po yata tayo kung hindi po siya nagsasawa sa ating mga mukha. Okay, bilo lamang po. Hindi na natin ito papatagalin pa. Let us welcome Bro Marlon Igana. Ayan, maraming salamat, Jane. At sa isang mainit na pagbati po sa ating panauhin, Brad Marlon, welcome po once again sa Talk Easy with AIM. Masaya po kami na muli kayong makasama sa ating programa. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman upang makatulong sa ating mga listeners. Magandang hapon po, Brad Marlon. Kamusta po kayo? Yes po, Ma'am Joanne. Salamat po sa Diyos.
Ma'am Jane, Sir Julius, salamat po sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob po sa atin. At nakita pa po natin ng araw na ito. Salamat po muli at naging part po ako ulit dito po sa napakagandang programa na kung saan ito nagbibigay ng inspirasyon sa ating po mga kapwa-tao at nagbibigay ng dagdag kaalaman lalo na tigit sa napapanahon po ngayon na kailangan po natin lalo na tigit ang lingap ng Diyos para po sa atin. At ang ating batayan sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, siyempre naman po ang banal na kasulatan. Salamat po sa Diyos, Ma'am Juan. Balik po sa inyo. Apo, salamat po sa Diyos. Sana po ay hindi pa po kayo nagsasawa sa aming mga muka, Brad Marlon. At bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin yung ating mga viewers. Meron na po tayong 8,000 viewers sa araw pong ito. Batiin lang po natin si Ma'am Jeka, Ate Tin, Christine Garcellanosa, Sis Glessy, Janet R. Senosin, ang CBS-UA at ang tulong mo dunong ko. Hello po sa inyong lahat. At sana po ay makasama namin kayo hanggang matapos po ang ating episode today. So para hindi na tayo magtagal, Jane, sinong unang magtatanong? Ikaw na muna siguro, Sir Julius, no? Go, Sige, Jane. ako po. Ano kaya ang tanong ni Sir Julius? Okay po. Sige pa ako muna. So, ito po yung first question, Brad Marlon. So, marami po kaming narinig ngayon na hindi obligasyon ng anak ang magulang, kundi obligasyon ng magulang ang anak. Ano po ba ang masasabi niyo dito, Brad Marlon? Opo, napakaganda po ng tanong po na yan. At ito'y napapanahon lalo na tigit sa atin po yun po ang responsibilidad lalo na tigit ng magulang sa anak at pagkatapos responsibilidad ng anak sa magulang. Subalit isang bagay na nakikita po natin dyan po sa katanungan na yan, marami po kaming naririnig na hindi obligasyon ng anak ang magulang. Kundi ang nasabi dito, obligasyon ng magulang ang anak. Ano po bang masasabi? Alam niyo po, hindi naman po yan, kumbaga masasabi natin, sinasabi ng iba. Kundi yan mismo ay biblical. Basahin po natin dito po sa 1 Timoteo 5:8, so ganito po ang ating mababasa. Sir Julius, kayo na po ang magbasa po. Medyo maliit lang po ang screen po na gamit ko po ngayon kasi dahil naka-cellphone lang po ako. Sige po, Brad Marlon. Unang Timoteo 5:8. Datapat kung sino man ay hindi nakapagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumatangi sa pananampalataya at lalong-lalo sa masama kaysa hindi sumasampalataya. Ang nakalagay dyan ay tumanggi dito, mami. Ang sabi sa talatang binasa natin, agad ditong nagpapakita Julius ng isang responsibilidad ng isang magulang sa kanyang sariling sangbahayan. Kasi kung mapapansin ninyo, natapat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, at tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Kung mapapansin mo po dito, kunin mo muna natin yun pong responsibilidad ng isang magulang sa kanyang pamilya. Ngayon, yung responsibilidad ng magulang sa kanyang pamilya, ano ang pangunahing responsibilidad na hindi dapat ito iwanan o hindi dapat ito itanggi ng isang magulang? Yan. Itutuloy lang po natin dito sa 12:14 po ng ikalawang Korinto. Basahin po natin, Sir Julius. Unang Timoteo 5:9. Ikalawang Korinto 12:14. Ikalawang Korinto 12:14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumariyan sa inyo, na ako'y hindi magiging
pasanin sa inyo, sapagkat hindi hinahanap sa inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ang mga anak, ang mga magulang, kundi ang mga magulang ang mga anak. So, kagad lang nasagot, Sir Julius, dito sa tanong po natin. Kung mapapansin po ninyo, na kumbaga, ano ba ang magiging obligasyon ng ng magulang doon sa kanyang pong anak? Dapat na ipagtipon ng mga magulang yung kanilang mga anak. Pero makikita ninyo, hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang kanilang mga magulang. Kaya isang bagay na mapapansin po natin, hindi lamang po sabi-sabi lang yan, Brad Julius, kundi yan ay isang biblical ng responsibilidad. Alam niyo po ba kung bakit, Brad Julius, yung bagay na ito na tinatanong po natin? Kasi ang nangyayari kasi sa mga magulang, makikita ho ninyo, para bagang ang nagiging puhunan ng mga anak. Kaya ang nagkakaroon po siya ng maling persepsyon o paniniwala ang maraming mga tao dahil kung ikaw magulang, ang mangyayari, grabe ang pagsisikap mo. At ang katunayan, sa naririnig natin at nakikita natin, lalo na tigit sa mga nag-aaral po ngayon, grabe ang pagsisikap. Kasi makikita po ninyo, for the cause na itong aking anak, pagka ito wika ay nag-aaral ko ito, at pinagsisikapan ko talaga namang iniraraos ko po ito, kumbaga yun na po ang alkansya niya, na para baga nga mangyayari po, Brad Julius, dahil yung kanyang anak, pagka halimbawa ngayon ang mangyayari, ay nakapagtagumpay dun sa kanyang mabuting layunin at pinag-aral niya at nakagraduate siya, nakapagtrabaho, dahil dito na ang mangyayari kung papaanong ikaw ay pinag-aral ko, kung papaanong ako naman ay talaga namang pawis, hirap ang aking ginawa para makatapos ka lang. Ngayon na matapos ka na at may trabaho ka na, ikaw naman ngayon ang siyang mag-aasikaso sa akin at ikaw naman na magpapadala yun sa akin. Bilang pagtanaw ng utang na loob ng isang magulang, ng isang anak doon sa magulang. Makikita po kagad natin, Sir Julius, Ma'am Joan, sa talatang ating binasa, hindi yun sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Bakit? Kasi ang may pangunahing may responsibilidad na dapat ipagtipon at obligasyon ng magulang yon na ipunin o ipag-ipon yung mga magulang mag-iipon para sa kanilang mga anak. Alam niyo po ba kung bakit? Ano ang repercussion nito, Ma'am Juan? Sir Julius? Ito halimbawa, ito yung magdadala ng kabiguan sa mga magulang. Alam niyo po ba bakit, Ma'am Juan? Bakit po, Halimbawa si Ma'am Joan ngayon, ito po ngayon, ako ang magulang nito ni Ma'am Joan. O ngayon, ang mangyayari ngayon, ako'y nagsikap. Nagtrabaho ako, nag-abroad ngayon ako. Kita mo ngayon, nag-abroad na si Ma'am Joan. Nag-abroad ngayon ako. Sa pagsisikap ko, para itong aking mga anak makapag-aral at susustintuhan ko. Dahil pagdating naman ng araw, ang perception niya, pagdating naman ng araw, ang mangyayari, kung ikaw naman ngayon ay malaki na, nakapagtrabaho na, di ang mangyayari, ako naman ngayon ang ayahay na. At least kahit paano, mayroon naman ako wikang, kumbaga ganti si Ma'am Joan sa akin. Tama ba ang mangyayari? Kung may 5 akong anak, so lalabas ngayon ang mangyayari, may 5 na anak ako nagaganti sa akin kung may mga kapatid pa si Ma'am Joan na mga anak ko. Nagkataon, Ma'am Joan, doon sa mga anak ko na pinag-aral ko, na pinag-ipon ko at inaasahan po ako ng ganti, ano ngayon ang mangyayari? Mayroong hindi successful po doon. Halimbawa, yung pangalawang anak ko hindi successful at wala ngayong trabaho. Ang mangyayari, makakaramdam na ngayon ang mga anak ng pagtatangi doon sa mga anak. Makakaramdam na yung mga anak niya ng pagtatangi ng magulang sa kanya. Bakit? Ikukumpara na si Ma'am Joan
na nakapagtapos na nagbibigay ng ganti sa kanya na kumbaga pinagtapos ko man ito si Ma'am Joanne, nagpapadala na ngayon sa akin. Pero ikaw anak, ano bang nangyari wika sa iyo? Pinag-aral naman kita. Kumbaga, ang mararamdaman mo, sumbat ang mangyayari dahil ipinagtipon kita at pagkatapos ganyan ang ginawa mo, istambay ka. O, hindi mo wika gaya dito si Ma'am Joanne. Ano kaya, bilang anak, ano kaya mararamdaman mo, Ma'am Joanne? Ikaw ngayon ang tatanungin ko. Alin po bilang anak na successful or hindi successful? Bilang isang anak ngayon na hindi ka nakakatulong na pinag-aral ka, anong maramdaman mo? Sa akin po siguro selos at magiging mababa yung self-esteem ko kasi hindi ako nakatulong. Hindi ako Yes, nakakapagbigay. ang mangyayari, ang magiging damdamin mo ito si Papa, may pagtatangi na. Kung mo naman nakakatulong itong kapatid ko si Ate Joanne, siyang mahal. Ako natambay, hindi mahal. Ang mangyayari, magpupungot na, sabi ngayon sa Bicol. Ang mangyayari, nagsisimula na ang gap, Ma'am Joanne. Nino, noong magulang dun sa anak. Bakit hindi naging resulta? Kasi ang naging thinking ng isang magulang, yun pong kaya sa nag-anak ng marami, kaya sa nagsikap at pinag-aral niya dahil gagawin niya na magiging alkansya yung kanyang mga anak. Na pagdating ng araw, sila naman ang gaganti para sa kanya. At pagka walang ganti sa kanya, bad sa kanya. At kung sino mga anak ang mayroon pong ganti sa kanya, yun ang beautiful sa kanya, which is bad. Nagkakaroon ka ng pagtatangi bilang isang magulang. Pero kung susundin natin ang aral ng Biblia, kung tayo nakakakilala ng katotohanan, kung nakakakilala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, kumbaga, ang makikita natin, ang inaasahan mo doon sa anak mo, mayroon man siyang natapos sa pinag-aralan, grabe man ang pagsisikap mo, hindi man siya nakapagtapos man sa hindi, pero dapat patas pa rin ang iyong magiging trato sa kanila dahil hindi naging kaisipan mo na ang mga anak mo ay hihingi ka ng ganti paglaki niya. Hindi. Kung halimbawa ang magiging perception mo sa ganung halaga na pagsunod sa aral ng Ebanghelyo. Kaya sa atin, makikita po natin, bilang mga magulang, bilang may mga anak tayo, sa atin ang karapatan, sa atin po yung pong pananagutan, sa sangbahayan po natin, na kung saan dapat ipagtipon ng mga magulang ang kanilang mga anak. At ang pagtitipon po, alam mo, Sis Joanne, hindi lang naman po yung bagay na literal. Mas maganda, lalo na tipunin yung mga bagay na pang-espiritual doon po sa kanilang mga anak. Yun po ang maisasagot ko po. Baka may follow-up question po kayo tungkol po dyan. Hanggang doon muna po siguro po, Ma'am Joanne. Meron pong follow-up question, Marlon. Yun po. May follow-up Jules? question, Marlon. Okay po. Ito po yung follow-up question. Hanggang anong taon o gulang po ba obligasyon ng magulang ng kanilang mga anak? O di pa sagutin po natin ang banal na kasulatan. Hanggang anong taon yon? 22:6 ng Kawikaan. Basahin po natin, Sir Julius. Turuan mo, Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya'y hindi niya hihiwalayan. Anong taon, Sir Julius, mag-uumpisang dapat ipagtipon ng magulang ang kanilang mga anak? Anong taon? Bata pa po. Yun, bigyan ng jacket si Sir Julius. Habang bata pa, dapat ipinag-iimpok na. At ang pagkaalam kasi ng marami, ang ipinag-iimpok lang, yung bagay na materya, yung pinaghanap buhayan mo. No. Actually, Sir Julius, makikita mo ang mga tao po ngayon, mga magulang, mayroon po silang ginagawang mga insurance. Di ba? Tungkol sa may tinatawag po tayo yung mga yung educational insurance. Which is, makikita mo, bata pa, pinaghuhulugan na kagad yung kinabukasan ng kanilang anak. Tama ba, Sir Julius? Mayroong mga ganong klase
Na Opo, pagka meron. halimbawa naman, pagdating wika ng college nito, pagka nagulog wika ako, hindi na wika ako magiging problema dito sa anak ko dahil naka-insured na yan at meron ng ano yan, magpapala sa kanya yung insurance. E paano pagka naluging insurance? Wala Tapos na. ang kapalaran, humanap ng iba. Pero hindi yan ang punto. Ang punto, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Ang pangunahing tinuturuan dito ng Diyos yung magulang. Bilang isang magulang, kailan ka mag-start ng pagtuturo sa anak habang Bata pa. bata pa? Ano yung dapat na maituro natin doon sa anak habang bata pa? Turuan mo siya sa daan na dapat niyang lakaran. Ibig sabihin, ang pagtuturo ng magulang, yun pong ano yan, yun pong paglakad ng anak. Tama ba, Sir Julius? Tama po, Brad Mark. Mula pa pagkabata, kinakailangan ang magulang magtuturo na ng daan na lalakaran ng kanilang anak. Na kung saan yung daan na yon na lalakaran ng kanyang anak, hanggang sa pagtanda niya, hindi siya hihiwalay doon sa daan na yon. At pagka tumanda siya, ay hindi niya hihiwalayan. Alin yung hindi niya hiwalayan? Yung daang itinuro nung kaniyang mga magulang. Ano yung daan na yon na ituturo noon pong magulang dun po sa anak? Siyempre, wala naman pong ibang daan na makapagpapabuti sa tao, kundi kinakailangan maturuan na ang mga anak ng pagkatakot sa Diyos. Diba? Subukan mo ang isang Sir Julius, subukan mo mula pa pagkabata ng pagtuturo. Anak, bago ka matulog, mananalangin mo. Mas maganda na ipagtatagubilin sa Diyos yung ating pong pansamantalang pagpapahinga. Alam mo pagka yun ang siyang naituro mo doon sa anak mo at yun ang siyang makikita po nating nakikita mong nilalakaran ng anak mo. Makita mo hanggang paglaki niya, baon-baon niya yun. Na hindi siya matutulog, Sir Julius, na hindi siya nananalangin. Bakit? Kasi ipinakita mo sa kanya, yun pong bago anumang gumawa, bago matulog, ipinagtatagubilin ng anumang bagay. O anak, pagka nagising ka, bago magtrabaho, kinakailangan magpasalamat muna sa Diyos, magtagubilin muna. Makikita mo yung anak mo, pagka ganun, masunurin. Yun bang maituro mo sa kanya yun at nakikita mo hanggang sa paglaki? Hindi yun magiging problema ng isang magulang pagka ganun ng anak na naturuan. Pero makikita po natin ang susyudad po natin ngayon. Makikita niyo ang mga bata. Kakaiba ang mga bata ngayon, Sir Julius, kaysa mga bata noong una. Alam niyo ba kung bakit? May tanong mo po. Bakit po, Kasi Brad ang Mark? mga bata po noon, yung mga magulang, very strict sila sa kanilang mga anak. Hindi man nagsasalita yon, tumitingin lang yon, naguutos na at ang anak marunong na. Halimbawa si Sir Julius, pagka yung magulang niya, pagka tiningnan lang yung kaldero at saka yung bigas, ibig sabihin nun, si Sir Julius magsasaing na. Wala mang iniuutos yun, pero nagsasaing na. Pagka tiningnan ng magulang nun, yun pong bangga at saka yung lata, pagka tinitigan ka, ibig sabihin nun, makigib ka na dahil walang tubig. Pero ngayon, makikita mo ang kabataan, kahit ilang tingin na doon sa kaldero at sa bigas at pagkatapos litaw na yung kanyang ugat saka uutos na magsaing na at pagkatapos litaw na yung ugat na kinakailangan na makigib at wala po tayong tubig, ano nangyayari? Cellphone pa mo, sandali lang po. Papa, sandali lang po, Daddy. Napakaganda nitong aking pinanonood. Korean movie ito. Mapuputol ito pagka ito hindi ko tapusin. Anong ibig sabihin? Nakababad sa cellphone ang mga Opo. anak ko. Kita mong production. Ang impro ko dito ngayon ng aking anak ko. Nakangiti. Anong ibig sabihin? Cellphone pa more. Ano ang ibig ko pong sabihin? Pangit ang nakikita natin. Maganda ang impluensya
noon pong pagtaas ng teknolohiya. Kaya lang kinakailangan nandun pa rin po ang gabay ng magulang sa pagtuturo dun sa kanila. Alam niyo, napakaganda nitong tanong niyo po kaya ako napakagad dito sa isa pa lang na tanong na ito, Sir Julius eh. Kasi realidad po ito na nangyayari po ngayon. Makikita po ninyo. Alam niyo po ba na mas mahal ng anak ngayon ang cellphone kaysa magulang? Bakit? Totoo po. Makikita po ninyo ngayon. Pagka ang isang anak, sawayin mo sa kanya pagsisilpon, nagagalit. At hindi palagay ang mga anak pagka mahiwalay sa kanilang cellphone. Totoo ba hindi? Totoo po. At maski nga matanda na, pati magulang, pagka halimbawa nahiwalay yung cellphone sa kanya, hindi rin po siya panatag sa kanyang kalooban. Parang mayroong nawawala sa kanyang buhay. Bakit? Yung gadget, itong cellphone, kumbaga, naging body na ito ng katawan. Part na naging katawan. Which is, wala namang ganun na pagkalika sa atin ay pinanganak si Sir Julius at pagkatapos ay kasama kagad yung cellphone. Meron ba ganun? Wala naman eh. Tama ba? At nabuhay naman ang tao po noon na wala namang cellphone. Pero bakit ngayon sa panahon nating ito ang mga bata, pati ang mga magulang, ngayon makikita po na ninyo, hindi panatag ang kanyang kalooban pagka mayroon nahiwalay sa kanyang cellphone. Mainit ang ulo ng bata, mainit ang ulo ng magulang pagka wala po yung cellphone. Pero hindi po pala maging ganon. Kinakailangan bilang isang magulang ka, ay dapat ituro mo yung tama. Anak, iwas po sa cellphone, lumubay ka, mapapasama ka niyan, di ba? O ngayon, Sir Julius, bilang isang magulang na nagtuturo sa anak na yung lagi ka na lang nagsisilbon, lagi ka na lang nagsisilbon at pumapayo ka, pero ikaw naman na magulang ay number one karik para cellphone at para ano yan, para Korean novela rin at kung ano mga pinanonood mo, ano ang sasabihin ng anak sa'yo? Pumurupunto ka, uwi ka dyan tata, ikaw nga number one. O, di ba ganon? Totoo. Mangyayari. Pero dapat kinakailangan ang magulang lagi ng uliran. Kung ikaw ngayon ay nagtuturo sa anak, pangunahin ikaw ang unang sumusunod. At ang ituturo ng magulang sa anak, pangunahin yung daan o yung aral na dapat niyang malakaran. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. Kaya kung kailan, kung anong taon o anong gulang, ang dapat mag-uumpisa na maturuan mula pa pagkabata, mula pa sa pagkasangkot. Yun po ang may sasagot ko. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos. And maraming salamat po sa napakalino na paliwanag, Brad Marlon. Ang haba. Paano kaya papaiksiin? Si Julius. Ikaw, Jules. Paano papaiksiin yung Jules? Ay, ano po, sa akin po dun sa naunawaan ko po dun sa sinabi ni Brad Marlon na hindi po dapat na parang gawin alkansya yung yung anak nila. Kaya nga po kayo magulang dapat na ipagtipon niyo yung yung mga anak niyo na para kumbaga yun yung obligasyon nila bilang isang magulang. Pero dapat bilang isang magulang din po hindi ka dapat parang itatangi mo yung yung anak mo na diba, yung isang anak mo hindi nakapagtapos huwag mo itangi parang kumbaga magkaroon siya ng parang fairness dun sa anak na hindi nakapagtapos dun sa nakapagtapos. And then bilang isang magulang din po habang bata pa yung anak mo turuan mo na po siya sa mabuting daan na dapat niyang lakaran. Yun nga po yung sa sa Kawikaan 22:6 na turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda man siya hindi niya hiwalayan. So bagamat bata pa man po siya, naturuan na siya ng ng mabuting ugali, mabuting paggawa o rumerespeto siya sa magulang. Habang tumatanda po yun, parang maitatatak na po yun sa isipan niya na yun yung naituro sa kanya ng magulang niya. Yun po,
Ate Tama ka Joanna. dyan, Juice. Dapat malaman po muna natin yung sino talaga sa dalawa yung pinaka-obligasyon talaga. Ayon kay Brad Marlon, una, ang magulang ang may responsibilidad na ipagtipon o ipag-ipon yung mga anak at hindi yung mga anak na dapat mag-ipon para sa mga magulang. At natanong nga ni Julius hanggang kailan, syempre po, dapat po talaga mga bata pa lang ay maturuan na po natin yung ating mga anak dahil paglaki nila, pag hindi po sila naturuan ng maayos, yung mga magulang din yung mamomroblema kung paano nila sasawayin o tutuwirin yung mga anak nila na hindi naturuan ng maayos bata pa lang. Kaya ayan, sana po ay may natutunan po ang ating mga magulang, especially na nanonood po sa oras pong ito. At shoutout po sa ating mga bagong viewers, Ivy Joy Gaser. Hello po sa inyo. At again, salamat po sa napakagandang paliwanag, Brad Marlon, at sana po ay may natutunan po ang ating mga listeners. Then, para makarami tayo, dako tayo sa second question, Jane. Ayan. Ito po ang second question po pala. So, marami po akong napapakinggan sa panahon ngayon na hindi dapat gawing alkansya ng magulang ang mga anak. Yun pong tipong mag-aanak ng madami at dedepende sila sa mga anak kapag matanda na sila. Ano po ang masasabi ninyo dito? Opo, Ma'am Jane, kung makikita po natin doon po sa tanong po na yan, halos makikita po natin ay ano na rin, nasagot na rin po natin. Kasi, kumbaga, ang nagiging puhunan po nila, yung kanilang mga anak. Pero gusto ko lang pong dugtungan, Ma'am Jane, ano ang dapat ipunin, pangunahin ng isang magulang para sa anak? Ano ang dapat pangunahin, dapat ipunin? Yan. Magbabasa po tayo sa 4 nito pong Efeso, basahin po na. Ma'am, basahin po natin. At kayong mga ama, huwag ninyong ipinamungkahi sa galit ang inyong mga mahal ng Panginoon. Mukha yata may problema po yun pong, hindi ko lang alam po, Ma'am Juan, kasi hindi ko napapakinggan po. Putol-putol Sige po po, sa akin. basahin ko po, Brad Marlon. Po. Efeso 6:4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan, makikita mo, Ma'am Juan, sa talatang ating pong pinasa, ay ang ituturo po pala ng isang magulang sa anak, yung saway. Alam niyo kasi, Ma'am Joan, para sa kaalaman. Kasi baka magkaroon tayo, Ma'am Joan, ng maling persepsyon tungkol dito. At lalo na tigit, marami po tayong mga anak, marami po mga bata, marami po, siyempre tayo, mga nakikinig po sa mga viewer po natin, baka sila ay magkaroon ng maling interpretasyon, Ma'am Joan. Alam niyo ba kung bakit? Bakit Kasi, po, Brad Marlon? yan pala, sabi pala ng Biblia pala yun. Obligasyon pala ng magulang yun, dapat ipagtipon tayo eh. O kaya ano ang ibig sabihin? Kung halimbawa, pinalaki tayo, kung tayo naman ay pinag-aral tayo, obligasyon talaga nila yun. O ngayon, ang mayayari, kung halimbawa naman ay lumaki tayo, hindi dapat singilin tayo ng magulang. Tungkol wika doon kung tayo pinag-aral man. Di ba magkaroon sila ng ganong na pananaw dito sa pinag-uusapan natin. Alam niyo, yung Biblia, tama po yun na dapat ipagtipon ng magulang ang kanilang mga anak. Pero bilang isang anak, halimbawa, si Ma'am Juan bilang isang anak, mula pa pagkabata naturuan. Pagka naturuan siya ng aral, ng saway ng Panginoon, ng pagkatakot sa Panginoon. Bilang ako magulang ni Ma'am Juan, hindi man po siya hingian ko noon pong naging responsibilidad ko sa kanila
At bilang lumaki siya na may takot sa Diyos at may aral, hindi man ako magsalita, pero malalaman niya bilang anak ang pagiging responsibilidad niya sa kanilang mga magulang. Kumbaga, yun pong pagiging karapatan na ng anak kung papaano tatanaw ng utang na loob sa sa naituro mong mabuti sa iyong anak bilang magulang. Naiintindihan mo ako, Ma'am Joanne? Opo, Naiintindihan niyo Brad po ako? Marlon. Opo. Sige nga, pakikuha mo nga kung naiintindihan mo ang ibig ko pong sabihin. Opo, sabi po sa Efeso 6:4, at kayong mga ama huwag ninyong ipamungkahi sa galit ng inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Po, dun po sa baka makuha ang wrong interpretation po doon sa sinabi niya na dapat ipag-ipon ng magulang ang mga anak. Baka makuha po yung wrong interpretation naman po sabi niyo. Bilang isang naturuan po ako, sabihin ko na po yung sarili ko na mismo, Brad Marlon. Bilang isang naturuan po ako at nakita ko po yung pagod ng magulang ko sa pagpapaaral po sa akin, bilang pagtanaw ng utang na loob para sa akin po, kasi nakita ko yung pagod nila para mai makapagtapos ako sa pag-aaral at makarating kung nasaan po ako ngayon. So, siguro hindi po kalabisan na gantihin ko rin sila sa kanilang mga pagod. Bilang isang naturuan nga po ako ng magulang ko. Kaya kahit hindi po sila magsabi sa akin, kahit hindi nila sabihin sa akin yung obligasyon ko, gagawin ko po yun kasi nakita ko po yung pagod nila para lang mai-survive po kami simula pagkabata. Yun po, Yes, Brad salamat Marlon. sa Diyos, Sis John, at nakuha po niya yung ibig ko sabihin. Anong punto ko? Kasi, Ma'am Joanne, magiging magulang ka rin. Hindi naman sa lahat ng panahon si Ma'am Joanne ay laging ganyan. At walang siya lang lagit single. Siyempre, magkakajowa yan. Ang susunod na ngayon dyan, mag-aasawa na rin yan. Magiging magulang ka na rin. Naintindihan mo ngayon? Yung itinuro ng isang magulang sa'yo na dapat ipagtipon ng magulang kanilang mga anak, maa-adapt mo na yon. Yung na-adapt mong mabuting itinuro ng magulang para sa'yo, kung ikaw naman ngayon ang magulang at mayroon ka na rin namang anak. Ma'am Juan, ang mangyayari, hindi ka magpapatanaw ng utang na lubog, gagawin mong alkansya ang iyong mga magulang, ang iyong mga anak. Kumbaga, dahil ginastusan mo, gastusan ka rin nila, hindi. Pero dahil sa naturuan mo sila ng tama, naturuan mo sila ng saway ng Panginoon, yung naituro mo sa Kanya, hindi pwedeng hindi tumanaw ng utang na loob sa iyo na kahit wala kang sinasabi, dahil may pagkatakot sa Diyos yun, may obligasyon yun bilang isang anak dun sa kanilang magulang. Ang tawag po nun, respeto ng isang anak sa magulang. Naintindihan po ninyo, Ma'am Joanne, ang ibig ko pong sabihin. Kaya, dito sa tanong po natin, halos nasagot naman na kanina, kaya lang idinugtong ko na lang po yung baka magkaroon ng maling interpretasyon doon po sa sinagot natin po kanina, kaya idinugtong ko po na kung ano ang dapat na maituro natin doon sa kanilang anak, pangunahin at siyempre yung saway ng Panginoon. At alam niyo po ba kung ano yung saway ng Panginoon? Ma'am Joanne, Ano po basahin yan? po natin kung ano ba yung saway ng Panginoon. Dito po sa isang talata po ng Timoteo, ang kapitulo po ay 3, talata po ay 14, kung di ako nagkakamali. Unang Timoteo 3:14. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na 15, sa 15. inaasahang 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng Hindi siya, mahabang ikalawang panahon, Timoteo. Ikalawang Timoteo, I mean. ito po, Yan, sige nga po. ayan po. Kalawang Timoteo 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tuloy.
Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Tuloy. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan po. Sabi kong ano yung ituturong saway na yon ng magulang sa anak. Sabi po ni Saint Paul kay Timothy, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpapatunong sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo ng nasa katwiran. Ibig sabihin, ang isasaway po pala para matuto sa katwiran, yung banal na kasulatan. Kaya dapat, yun pong mula pagkabata, ang maituturo nating saway, ang ipakilala natin yung banal na kasulatan o yung aral ng Biblia para pagka lumaki man siya, yun ang nalalakaran siya. Guided po siya ng banal na kasulatan na nabasa po niya. Yun ang siyang pangunahin na dapat na maituro o maimpok ng isang magulang sa anak. Ang pagkatakot sa Diyos, yun pong matuto siyang magbasa sa banal na kasulatan at yun ang magiging guide po niya sa paglaki po niya. Miss Joanne, salamat po sa gusto. Salamat po sa Diyos, Brad Marlon. Nasa napakahalagang pong mensahe ayon ninyo, lalo na sa mga kabataan po ngayon na siguro nagiging confused po sa kanilang mga ano ba dapat gawin nila sa kanilang mga magulang. Dapat ba tumanaw sila ng utang na loob o dapat ba yung magulang lang yung may obligasyon sa anak. So sana po sa mga nanonood na kabataan ay naunawaan po natin ang sinasabi ng Biblia dahil ano't ano man po ang sabihin ng Biblia, sa ikabubuti po natin yon. Sana po sa mga magulang at sa ating mga viewers, sana po ay may natututunan po tayo sa mga oras na ito. Ayan. Juice, next question tayo. So jump na po ako sa sa question number 4 kasi nasagot na po yung question number 3. So, paano po ba, Brad Marlon, tatanaw ng utang na loob ang isang anak kung hindi naging mabuti ang kanilang mga magulang? Brad Marlon? Yan, napakaganda ng tanong po ninyo po, Sir Julius. Halimbawa, Sir Julius, hindi naging mabuti ang magulang mo. Hindi ka na ba tatanaw ng utang na loob sa kanya? Wala namang naituro sa iyo ng mabuti. Ang magulang mo, dahil ang magulang mo nga ay masabi natin na di naman niya alam ito. Kung makikita mo, may mga magulang, lasinggero. Umaga pa, hapon pa, nandun lagi sa tambayan. Nandun lagi sa sa inuman. Magkapira man na doon sa sugalan. Kumbaga, mayroon mga magulang hindi magandang impluensya. Naintindihan mo ako, Sir Julius? Opo, Brad Marlon. Di ba mayroong ganon? Meron po. Pero yung anak naman maayos. Opo. Mayroon siyang pagkatakot sa Diyos. Mabuti ang kanyang kalooban. Ngayon, lumaki yung Nung lumaki si Sir Julius, nagkatrabaho, hindi man lang nagbago yung kanyang magulang. Ganun pa rin niya. Ganun pa rin. Buhay pa rin. Kahit sa inom ng inom, buhay pa rin. Ngayon, ikaw ba bilang isang bata o ikaw ba bilang isang anak? Tatanaw ka ba o gagawa ka ba ng mabuti sa magulang mo? Ano po, sa akin po, Brad Marlon, bilang naturuan po ng aral, opo, kasi nasa po yun nasa Biblia po yan na itinuro din po na kahit ano pang sama ng magulang mo,
kung naaralan ka o naturuan ka ng salita ng Diyos, tutulungan mo pa rin po sila kahit masama or hindi sila nagbago. Yan po, Brad Marlon. Yun, salamat po sa Diyos po, Brad Julius. Alam niyo, hindi ka magiging tao, Brad Julius, kung wala yung magulang mo. Opo. Tatandaan natin. At tatandaan ninyo, lumitaw man tayo sa mundong ito, mabuti o masama man ng ating magulang na maturingan, tatandaan natin, utang na loob pa rin natin yan sa mga magulang natin dahil sila ang kinasangkapan ng Diyos para lumitaw tayo sa mundong ito. Kasi kung naging masama naman ang iyong magulang mo sa ginagawa nila, siguro naman sa kasamaan niya, nung bata ka pa baka pinisil ng ilong ni Sir Julius para hindi na mag-exist sa mundo ito. Ibig sabihin yun, kaya ka nabuhay at lumaki, nananatiling may kinikilala rin yun na anak at naaawa sa anak kahit masama yun. Naintindihan mo, Sir Julius, ang ibig kong sabihin? Opo, Brad Marlon. Mayroon namang instinct sa kalooban niya na magulang siya at mayroon siyang anak. Tama ba? Tama po. At minsan, hindi na yung masamang magulang, hindi naman yun magtuturo siguro na anak, paglaki ko dapat full dapper ka rin, para inom pa rin, dapat anak, paglaki mo dapat para sugal ka rin. Sana tularan mo ang daddy mo dahil masama akong tao at sana paglaki mo masama ka rin. Meron bang ganon magulang? Siguro wala sa katinuan yon. Dahil kahit masama man ang ginagawa niya, mayroon pa rin siyang mararamdaman sa kalooban niya na mahihiya yun para po yung ginagawa niyang masama ay ano yan, gawin din ng anak niya. Pero alam niyo ba na yung nakikitang sama ng magulang, na kung yun ang laging nakikita, malaking porsyento yun na maging matularan ng kanyang anak. Pero hindi lahat ng anak, pagka alam niya ang pagkatakot sa Diyos, kahit masamang magulang niya, tutulad siya sa kanyang magulang. Kaya, ano magiging dapat trato natin doon sa ating mga magulang? Halimbawa, masama ang ating magulang. Dapat po ba tayong gumanti sa kanya ng halimbawa, ikaw wika, salamat wika at pinalaki mo wika ako, pero wika at mahingi ka wika sa akin, at pagkatapos naman ay pangiinom mo lang naman at pangsasabong mo lang na naman ay wag na, tumigil-tigil ka pa. Alam mo, siyempre ikaw ang mas nakakaalam ng mabuti. Ikaw ang mas nakakaalam ng ikabubuti ng magulang mo. Kung halimbawa, ang magulang mo nang hingi dahil sa pagkain o kung ano man na pangailangan niya sa damit, bigyan mo. Halimbawa, nagsisinungaling naman wika yan Ang idadailan lang naman wika nito ay pambili ng damit o pagkain, pero pagka binigyan mo ng wika ng pera, pinangkukuha rin niya, pinangsusugal niya at pinanginom din niya. Wala ka nang pa doon. Wala na tayong wala na tayong pakialam doon. Kasi obligasyon natin, dahil naturuan tayo ng tama, dahil magulang siya, kumbaga, gagawa ka rin ng mabuti para sa kanya. At malay mo, lalo na tigit, pagka nagkaroon ka ng takot sa Diyos at nakakilala ka sa ng katwiran, ng katotohanan, di yung naalaman mong mabuti. Yung naalaman mong totoo, ikaw na ngayon ang makapagtuturo dun sa anak mo o dun sa magulang mo. Dahil lumaki ka na ng ganyan. Lagi ka na lang ng para inom. Lagi ka na lang laging may bisyo. Nakapakinig po ako ng aral ng Biblia na basa ko, masamang uminom. Di ikaw na makapag-share. O bakit mo wika ako tinuturuan? Anak lang wika kita. Yun naman minsan ng nagiging pride ng magulang. Ayaw maturuan dun sa mali niya na mas nakakalam ng mabuti yung kanyang anak. Pero in good approach, nasa situation na lang po yan ng isang anak doon sa magulang. At alam nyo,
na paglulubay ang loob ng isang magulang pagka ang anak ang nagsasalita. Yun ang isang bagay na dapat nating pagkatatandaan. Kaya ang masasagot ko po dyan, kung anong magiging pananaw natin, wag nating kalimutan, hindi tayo naging tao kung wala ang mga magulang natin. May responsibilidad tayo sa kanila. Ang responsibilidad natin sa kanila, dahil magulang natin yan, gawin natin bilang mga anak po tayo. Salamat po sa Diyos, Brother Diyos. Lahat po sa Diyos, Brad Marlon. May follow-up question po ata si Jane. Nakataas ng kamay si Jane. Follow-up questions lang po, Brother Marlon. Sabi mo po, nabanggit mo po kanina, kahit masama or mabuti man po yung magulang, is dapat pong tumanaw ng utang na loob po yung anak. So what if po, Brother Marlon, is paano kung yung magulang is sabihin na natin, tinatanggi ka na anak niya or parang kinalimutan ka na bilang anak or kaya naman po sumakabilang bahay na, ganun po. So, parang nakalimutan niya na po na may anak siya, ganun. So, tatanaw po ba tayo ng utang na loob? Ma'am Joanne, mukhang may pinagdadaanan si Ma'am Jane, ano? Nagulat Ganito, ako para sa maintindihan po sumakabilang natin. bahay. Curious lang po, brother. Alam nyo, very good question po yan, Ma'am Jane. Alam mo, totoo po yan. Masakit sa isang anak ang nakikita ng ganyan, Ma'am Jane. Lalo na tigit pagka natakaroon po ng broken family. Dahil, yan nga, magulang mo siya pagkatapos, lalo na tigit ganap ng iyong pagkatao, nakikita mo na ang mabuti kung anong masama, at nasa line up ang magulang mo ng ang ginagawa ng track ng kanya ginagawa ay pasama. Dahil biro mo na kung halimbawa, sabihin na natin ng niya, nagkaiwalay na ang magulang. Gagawan pa ba natin sila ng mabuti? Paano? Dahil sinabi ko kanina na dapat mabuti man o masama ng magulang, ay dapat nandun pa rin ang obligasyon natin. Yes, Ma'am Jane. Alam mo kung bakit? Mayroon man siyang ginawang mali. At kung siya man ay sabihin mo natin na nangalunyaman siya o kung ano man ang kanyang ginawa na hindi maganda sa paningin mo, na kinasama ng kalooban mo dahil hindi magandang ginagawa ng magulang mo. But still, magulang mo pa rin yun. Tatandaan po natin. Still, magulang mo pa rin yun. Hindi ka magkakaroon ng damdamin ng ganyan na para bang sasamang kalooban mo sa nanay mo, hindi ka magkakaroon ng damdamin yan kung wala yung nanay mo na sinasamaan mo ng kalooban. Dahil hindi ka magiging tao kung wala yun. Naintindihan niyo po ako, Ma'am Jane. Kinuha ko na po para maintindihan niyo na po kagad. Para maintindihan pa nating lubos. Ikaw ngayon, anak, parang bilang isang anak, ay sumasama ang kalooban ko sa iyo, ma. Biro mo naman, si Papa pinabayaan mo eh. Tapos wika ng chichika buwis ka pa. Pangit yan, ma. Di ba ganun? Tapos ang nangyari, di mo na ngayon alam na sumama na pala yung mama mo sa ibang lalaki. Ang nangyari, ngayon, mas lalong sasama ka, alam mo. Pangit na sa isang babae, sa isang anak, masakit yun. Pero laliman mo na kagad, agapan mo na, laliman mo na kagad, o lawakan mo na kagad ang pag-iisip. Sumasama man ng kalooban ko sa mama ko na itong sumama sa ibang lalaki. Pero hindi naman ako magkakaroon ng ganitong damdamin na sama ng kalooban kung wala yung magulang ko na yun na nagsilang sa akin. Naintindihan mo ba, Ma'am Jane? Ano ang ibig ko pong sabihin? Still, magulang mo pa rin yun. Gaano man kasama ang isang tao, tatandaan natin. At silang naging kasangkapan Diyos para lumitaw ka, at alam mo na ngayon ang mabuti at masama, di wag mo na ngayon tularan ng ginawa ng magulang mo. At kung mag-aasawa ka man,
ay kinakailangan ay doon ka lang sasama mo at huwag ka ng mangangaliwa na gaya ng ginawa ng magulang mo. Di ba? Magsisilbing aral sa iyo yun. Ganun yun. Ang dapat mangyari. Pero gagawan ko pa po ba siya ng mabuti? Still, magulang mo yun. Magulang mo yun. Bakit? Eto, yung ibang tao, Ma'am Jane, hindi mo naman magulang. Ibang tao, hindi mo man magulang. Gumagawa rin, di mo rin alam kung gumagawa ng masama yun. Pero pagka nagpalimos sa'yo, nabigay ka, yun pa kayang magulang mo. Isipin mo yun, Ma'am Jane. Naintindihan niyo po ako? O, kung ibang ang tao, lalo na tigit, gagawan mo ng mabuti, yan ay kadugo mo eh. Kaya dapat gagawa tayo na, parang masakit yata sa kalooban, alam nyo, hindi tayo dapat magreklamo noong nakasulat sa banal na kasulatan. Igagalang ng magulang o igagalang ng anak ang kanilang mga magulang. Kahit wika masama, magulang mo pa rin yun eh. Kung alimbawa, nakagawa man siya na, may talata nun eh. 6, talata po ay 2 ng Efeso. Basahin nga po natin. Ma'am Jane, basahin po natin. Efeso 6:2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Tuloy mo po ang basa. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Okay, tapunin niyo Ma'am Jane. Umpisa natin sa 2. Ma'am Joanne, nakikinig po kayo, Ma'am Joanne. Po. Yan, pakinggan niyo ha. Igalang mo ang iyong ama at ina kung siya ay mabuti lang. Pero pagka masama, huwag mo nang igagalang sapagkat siyang unang utos na may pangako. Yun bang nakalagay, Ma'am Jane, Ma'am Joanne? Hindi po. Hindi po. Napansin niyo po, Ma'am Jane? Igalang mo ang iyong ama at ina. Igalang mo ang iyong ama at ina kung siya ay mabuti lang. Siyang unang utos na may pangako. Yun bang nakalagay, Ma'am Joanne? Hindi po. O anong ibig sabihin? Wala namang definido dyan yung ama at ina kung yan po ay mabuti lang ginagawa. Ano mang estado ng ama at ina na yan, pero bilang isang anak, ang responsibilidad mo, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang pangunahing utos na may pangako. Sapagkat pagkahalimbawa, ang pangako na yun pagdating sa 3, upang ikaw ay mabuhay ng malaon dito sa lupa. O gusto mong umabang buhay, Ma'am Jane, ang iyong buhay dito sa lupa, nandiyan ang sikreto. Igalang mo ang iyong magulang, ang iyong ama at ina. Ngayon, walang definido diyan. Ano yung anak ko na, yung magulang ko naman, wikay masama. Still, magulang mo yun na dapat irespeto mo. Ngayon, sino ang mananagot ng kasalanan na ginawa ng magulang mo? Siya, hindi naman ikaw. Dahil ang responsibilidad mo lang na dapat sumunod sa Diyos, ang paggalang mo sa magulang mo. Pero yung ginagawang kasama ng magulang mo, siya naman ang mananagot nun sa Diyos, hindi ikaw. Naintindihan niyo po, Ma'am Jane, ang ibig ko pong sabihin. Yun, nasagot po ba, Ma'am Jane, ang inyo pong tanong? Yes po, brother. Thank you po. Kaya yata may hurt feelings si Ma'am Jane. Utos kasi yun, Ma'am Jane, na dapat nating sundin. Aral ng Biblia yun. Nandun ang dapat nating. Alam niyo, Ma'am Jane, sa realidad, dahil kadugo mo yon, subukan mo ang magulang mo na gumawa ng masama. Bilang isang anak ka, ikulong ang magulang mo dahil ginawa mo ng masama. Bilang isang anak, makakaramdam ka ba ng awa sa magulang mo? Siyempre po. Oo. Bakit ka nakakaramdam ng awa? Kasi po, magulang mo yon. Kahit may ginawa yun na masama, still magulang mo yun. Ulitin ko, hindi ka magiging Ma'am Jane kung wala ang magulang natin. Naintindihan po ba natin, Ma'am Jane?
Yan, Yes. salamat po sa Diyos. Alam mo, dapat ito ma-extension po ang ating oras para po sa talakayan pong ito. Napakaganda po nito. Salamat po sa Diyos. Opo, Brad Marlon, napakaganda po talaga ng topic na ito at alam ko po for sure marami ang nakaka-relate sa ating mga viewers. Before po tayo tumuloy, shoutout lang po natin yung ating mga viewers. Meron na po tayo. Kanina umabot ng 15,000 yung ating mga viewers. Ngayon po nasa 12. Shoutout po kay Richard Alayon, kay Evangeline Dadis, at sino pa ba nandito? Si Kuya Maui nakita ko kanina, tsaka si Brad Nonoy. Hello po sa inyo, shoutout po sa inyo. Yan, ako Brad Marlon, balik po tayo sa topic. Talagang marami po ang makaka-relate sa mga ganitong topic kasi lalong-lalo na yung mga kabataan na talagang may mga pinagdadaanan sa kanilang mga pamilya na ganito po yung sitwasyon. Kaya sana ay may nakikinig dito na nakaka-relate. Kung may mga tanong po kayo, pwede niyo pong i-comment po sa ating Facebook Live para masagot din po natin yung inyo pong mga katanungan. Baka may gusto pong magtanong, message nyo lang po or i-comment nyo lang po. At Brad Marlon, yung tanong po ni Jane kanina, talagang bilang isang tao mahirap po eh. Lalo na kung ginawan ka ng masama. Mahirap talagang magpatawad minsan. Pero since may aral po tayo, masusundin natin yung Biblia o yung salita ng Diyos. Kasi totoo po yung sinabi nyo eh na ang nagkasala naman yung magulang eh. Eh kung nagkasala sa yung magulang mo tapos gagantihan mo rin ng masama, eh di dalawa na kayong nagkasala. So imbis na mabago mo pa yung nakaraan dahil gagantihan mo ng mabuti, hindi mo na mababago yung hindi mo na mababago yung nakaraan, pero pwede mong baguhin yung present. So kung mababago mo yung present, hindi kayo pareho magkakasala. Ang sasagot dun sa kasalanan ng magulang mo, yung magulang mo. Pero ikaw, hindi ka susunod sa naging kasalanan niya. Huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Sumunod tayo sa aral at salita ng Diyos dahil yun lang naman yung utos po sa atin. Iigalang natin ang ating mga magulang. Kaya, kung susundin po natin yun, wala tayong pananagutan sa naging kasalanan ng ating mga magulang. Mahirap man pong gawin bilang isang tao tayo, pero madadagdagan po kasi yung bigat na mararamdaman natin kung magtatanim pa tayo ng sama ng loob sa ating mga magulang eh. So, isipin na lang natin na, yung sabi nyo nga po, isipin na lang natin na wala tayo kung nasaan tayo ngayon, kung wala yung ating mga magulang. Kahit naging masama Magjoan, sila sa atin. makabreak po ako sa inyo po. Apo. Yung tao na yun na magulang, pwede pang magsisi yun. Opo, Di ba? tama po. Pwede magsisi Opo. yun. Pero kung halimbawa isa kang anak na matakutin sa Diyos, di ba? Ang isang masama na magulang na nagsisi, at ikaw ngayon ang may pagkatakot sa Diyos, kung hindi ka kaya umiyak dyan, Ma'am Joanne, pagka nakita mo yung magulang mong ganon. Ano kaya? Sige nga, paliwanag mo yan. Po. Di ba? ah, Di ba napakasaya Oo. ng ganon? Na magulang mo, masama, pero kinasangkapan mo, hindi ka nagbago ng trato sa kanya. Eh wala namang aral yun eh. Wala namang katwiran yun. Kaya nagawa niya na yun eh. Eh nagsisi siya. Dahil nakita yung anak niya maayos, matuwid. Dahil sa'yo't kinasangkapan ka, nagbago ngayon siya. O ano kayang damdamin ng isang anak sa magulang? O, di ba? Ano kaya Anong pakiramdam mo? Kung hindi ka natuwa at hindi ka magsaya eh. Tama ba hindi? Oh. Tama. Opo, tama po kayo, Brad Marlon. Masaya sa pakiramdam na magiging kasangkapan ka na noon masama yung magulang mo. Nung nakita ka yung kalagayan mo maayos, kahit masama yung naging trato nila sa'yo, maayos pa rin yung pakikitungo mo sa kanila. Naging turning point yun para magbago din yung pakikitungo nila sa'yo. Pakikitungo ng mga magulang mo sa'yo. So, naging kasangkapan ka pa para maging mabuti at magbago yung ating mga magulang. Tama po kayo, Brad Marlon. Salamat po sa Diyos. Isa pa, Ma'am Joanne. Isa Opo. pa, Ma'am Joanne. Ano ba ang naisip mong kasalanan ng tao na pinakamasama? Di ba Ah, napakarami?
Di ba Opo, napakarami? Napakarami na minsan hindi sumagi sa isip mo ang kasalanang pipiling magawa ng tao. Tama ba, Ma'am Joanne? Opo. Ang tanong ko sa iyo, mayroon pa bang hihigit sa awa ng Diyos? Wala na. Meron pa ba? Wala po. Sino yung awa ng Diyos para sa taong makasalanan? Di ba si Kristo? Opo. Hindi pa ba sapat yung dugo ni Kristo para mapatawad lahat ng kasalanang nagawa ng tao? Sapat po yun. Sapat yun. Kaya, yun ang ibig kong sabihin. Yung laman ng galak ng isang anak na masama ang kanyang magulang, kung nagbago siya, alam mo, hindi mo may sasabi yun sa kalooban. Tama? Opo. Ngayon, ano ang ibig ko po sabihin? Kita mo? Ako mismo nahiyak ako doon sa awa ng Diyos sa isang tao. Pero di man siya nagbago. Hindi mo na kasalanan yun. Kasalanan na yun ng magulang mo. Hindi ka susulitin. Pero ang punto, na-identify sa inyo bilang magulang at saka anak, o sino yung mabuti, sino yung masama. Huwag kang tutulad dun sa masama. Ang tutularan mo yung mabuti. Salamat sa Diyos. Opo, salamat po sa Diyos. Napakaganda po ng topic. Kaya lang, paubos na po yung oras natin. Pero bago po yun, may isa-shoutout lang po tayo, Brad Marlon. Shoutout po kay Rodel Calisura. Shoutout po sa inyo. Ayan, bago po tayo magtapos, itanong na po natin yung ating huling tanong. Brad Marlon, kaya pa po ng oras. Sige po, go ahead po. Okay, Jane? So, ito po ang huling tanong, Brother Marlon. Ano po ba ang may papayo ninyo sa mga anak na galit sa kanilang mga magulang? At ano naman po ang may papayo ninyo sa mga magulang? Ay mukha yata nasagot na natin yun. Ang sagot lang po nun ay huwag magalit yung anak sa magulang. At ang may papayo naman natin yung magulang na galit sa kanilang anak, huwag din magalit doon sa kanilang. Ang dapat, ang magibabaw yung aral. Alam niyo po, ito yon para maintindihan po natin, mga kapatid. Para maintindihan natin. Ang tao lang naman ay nagagalit bunga ng may malang ginagawa. Huwag mo namang sabihin, halimbawa, Ma'am Jane, sa isang anak at pagkatapos yung kanyang anak ay yung kanyang magulang gumawa ng mali. Hindi ka ba kaya magagalit? Siyempre po magagalit din. Siyempre Tao magagalit. lang din po tayo. O ngayon, normal yon sa isang tao na ano yan. Ngayon, kung mo nagagalit ka, karapatan mo yon. Alangan naman na yung puso mo nagagalit ay pigilan mo. Baka magkasakit ka sa puso noon. Ang mayayari, siyempre, pagka nagagalit ka, kaya ka nagagalit, may ginawang hindi tama ang iyong magulang. At ganun din yung magulang. Pagka mayroong ginawang hindi tama, yung kanyang anak, di ba pinapalo? Yung kanyang anak, di ba? Totoo ba hindi? Kasi mali nga ginagawa. Nagagalit, normal po yun. Sa isang magulang sa anak, pagka may ginagawang di tama, kaya kinagagalit po niya. Yun ang dapat na maging trato. Kaya lang, yung galit, ang mangyayari, mananatili kang magtatanim. Ay, dahil wika itong anak ko, itong wikang magulang ko na ito may ginawang masama, ay dadaling ko na wika ito sa hukay. Galit ako sa kanya. Pangit naman yun. Pangit naman yun. Bakit? Dadalhin mo na sa hukay. Yan ba kaya? Yung galit mo na yan, yung galit mo yan, dadalhin mo sa hukay. Ibabangon ka ba uli niyan, ang galit mo na yan? Hindi. Baka yung galit na yan, yun ang magpahamak sa'yo na namatay kang may galit sa magulang mo. Pangit. Hindi maganda. Tatandaan po natin, ang tao po, kaya tayo nagagalit at may nakagagawa ng hindi tama. At yung tao nakagagawa ng tama, bunga yun ng walang kamalayan ng katwiran na nasa banal na kasulatan. Pero pagka ang isang tao may kamalayan sa salita ng Diyos at ng pagkatakot sa Diyos, alam nyo, hindi gagawa ng di tama yun.
gagawa yun ng totoo. Kaya dapat ang mangyayari, kinakailangan, tayo bilang mga anak, magalit man po tayo, pero matuto tayo magpatawad. Kasi kung nagkasala man ang magulang natin, sa tingin mo ba kaya ikaw na anak, di na magkakasala? Ma'am Jane, nagkasalang magulang mo. Nagkasala. Ay, di ko patatawarin ito. Ngayon, ang tanong naman po kaya, Ma'am Jane, ikaw din naman kaya, Ma'am Jane, di rin naman nagkakasala. Di nagkakasala ka naman, nagkakamali ka naman eh. Bakit? Tao rin naman tayo eh. Di ba ano ang aral po sa atin? Para naman mapatawad tayo ng Ama, magpatawad ka rin. Di ba? Yun ang aral po na nasa banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Jesucristo, sino mang wikang patawarin ninyo ay ipatatawad ng inyong Ama na nasa langit. Kaya para mapatawad ka sa kasalanan mo, Ma'am Jane, magpatawad ka rin ng kasalanan na nagkasala sa iyo. Kahit hindi humingi ng tawad ng magulang ko, abay, kahit di naman humingi ng tawad yan, dahil magulang mo yan, di siyempre matuto kang magpatawad. Ano yan, babaonin mo hanggat hindi hindi humingi ng tawad ng magulang mo, hanggang sige namatay niya, hindi naman hindi humingi ng tawad sa iyo, di hanggang mangyayari, nasa libingan na, may pintas pa ang magulang mo na yung magulang ko yan, hindi man lang nang humingi ng tawad sa akin yan, buhay pa hanggang yan, makikita mo patay pa. Pagka nakita mo dun sa pansyong, pag nakita mo ang magulang mo nandoon, yan ang anak ko, ay ang wikang magulang ko, hindi yan humingi ng tawad sa akin. Naging kapintasan pa niya. Dahil hindi ka marunong magpatawad eh. At alam mo ba, ang pintas, dala-dala yan hanggang kamatayan. Naniniwala ka, Ma'am Jane? Subukan mo, pagka halimbawa ang isang tayo mga lunya, pagka namatay, nandun na sa pansyo, yung pangalan at kilala mo may kinalunya yun. Ay, ito yung namatay na pala wika si Tagpulano. Alam mo, may kalunya wika. Nandun pa rin ang kapintasan ng tao. Di ba, Ma'am Jane? Ano ang ibig ko pong sabihin? Hala, kumuka tayo. Anong ibig ko pong sabihin? Matuto tayo magpatawad. Matuto tayo magpatawad. Para tayo patawarin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung may nagalit man tayo, normal yun. Kaya naman tayo nagagalit, may kasalanang nagawa. Pero pag halimbawa naman, may kasalanang siya nagawa, nagsisi naman. Dapat naman tayo matuwad dahil naturuan tayo ng Diyos na matuto tayong mapagpakumbabang kalooban na nagsisisi tayo sa nagawang kasalanan. And vice versa, doon sa tanong, ganon din po yun ng anak sa magulang at ng magulang sa anak. Yun po, salamat po sa Diyos, Ma'am Jane. Thank you po, brother. Salamat po sa Diyos sa napakagandang topic po nito, Brad Marlon. Alam ko maraming natutunan ng aking mga co-host at ang ating mga listener po sa araw na ito. At bago po tayo magtapos, tanungin po muna natin yung ating dalawang co-host. Paano ba yung kanilang maiuwi sa araw na ito? So, ako naman na po siguro, ma'am. Ano po? So, Sige, Jane. papaikliin ko na lang po siguro, ma'am. So, ang natutunan ko po sa ngayong hapon is, matuto tayo, unang-una is matuto po tayong magpatawad kahit po napakalaking kasalanan po yung nagawa sa atin. And then, yung abot naman po sa pagpapalaki ng bata is, dapat po is bata pa lang is, turuan na po natin siya habang bata pa lang para dala-dala po niya yun hanggang sa pagtanda niya po. And then, doon naman po sa tanong na magbigay po ba, dapat po ba na magbigay ng utang na loob sa magulang or sabi niya, alkansya ba or ang tawag doon? Ang tawag po siguro yun, alkansya o sige, Parang ito po yun. ginagawa. Ano po yung Sir Julius? Yung ginagawang parang alkansya yung mga anak nila. Ayan po. So, dapat po Alkansya siguro ba o sabi po ni pagmamahal? Brother Marlon, alkansya o pagmamahal. So, sabi po ni Brother Marlon na ang dapat po nating asahan sa ating mga anak is yung spiritual, hindi po yung mga material na bagay. So, yun lang po. Thank you so much po. Ayan, salamat sa Diyos. And Jules, ikaw naman. So ako po ay marami po akong natutunan ngayong araw na ito. So unang-una po, hindi po sinasang-ayunan nga ng Biblia yung parang obligasyon ng anak
yung mga magulang nila. So bilang isang magulang po, kumbaga obligasyon po talaga na ipag-ipon nila yung mga anak nila kasi yun po yung yun nga po, obligasyon po nga nila. And yun, may mga may mga senaryo po kasi na nag-aanak sila ng marami. Tapos yun, parang naging alkansya na nga nila. Yan. So parang ang nangyayari, Oo na. yung parang in-example ni Brother Marlon na parang magkakaroon ng pagtatangi. Ano ba, kung yung isang anak niya hindi nakapagtapos, yung isang anak niya nakapagtapos, para magkakaroon ng pagtatangi na parang ikaw hindi ka nakakatulong. So nagkakaroon na ng parang conflict. So hindi dapat ganoon. So natural lang po talaga sa magulang na obligasyon nila yung mga anak nila na ipagtipon sila. So paano ba magiging obligasyon din yung mga magulang nila. So kung nga sabi nga ni Brother Marlon kanina na habang bata pa na obligasyon nga ng magulang na turuan yung anak nila. So kapag naturuan nila yung anak nila na habang bata pa ng mga mabubuting bagay, yun, kapag halimbawa tumanda na yung mga anak nila, kumbaga doon na yung magkakaroon ng pag-iisip yung mga anak nila na ay obligasyon ko din pa tulungan yung mga magulang ko kasi mga magulang ko yun ginawa nila ako mabuti, pinalaki nila ako ng mabuti, pinag-aral nila ako. So obligasyon ko rin naman na tulungan sila. Parang kumbaga yun yung parang utang na loob mo sa kanila na dahil sa kanila naging mabuti kang tao. Then isa pa po sa mga natutunan ko is kahit gaano ka sama or ginawan ka man ng masama ng magulang mo, unang-una iisipin mo pa rin yung prinsipyo na nang dahil sa kanila nabuhay ka dito sa mundo. Kumbaga meron kang purpose. Kung naging masama man sila, sa kanila na yun. Pero ikaw bilang isang anak, kumbaga yung puso mo is hindi masama and yun na yung pagkakataon para tulungan mo or ipakita mo rin sa magulang mo na hindi ka kagaya nila. Kumbaga, ikaw na yung parang magiging nila, parang salamin na ay yung anak ko mabuti. So parang parang maiingkayat sila na parang yun para magbago rin. So yun po, Ma'am Joanne, yun po yung mga natutunan ko na dapat hindi tayo maging maano sa ating mga magulang para align dun sa mga sinasabi sa Biblia, dapat maging maging mabuting anak tayo sa magulang natin and maging mabuting magulang din tayo sa ating mga anak. Yun po. Yan, salamat Jus at halatang marami kayong natutunang dalawa ni Jane. Sana ay madala nyo hanggang sa kayo ay magkapamilya or kung hindi man sa inyong mga magulang. Huwag nyo kalimutan yan na. Ayan. Sige po, bago po tayo magtapos, Brad Marlon, baka may gusto pa po kayong sabihin. Salamat po sa Diyos po sa lahat po ng atin po mga viewers. Salamat po sa Diyos po Ma'am Joanne, Ma'am Jane, Sir Julius po. Naging part po ako dito po sa talakayan pong ito at napakaganda. Alam niyo po, kumbaga ipinakikita po natin yung responsibilidad ng isang magulang sa anak at yung responsibilidad ng anak naman doon sa mga magulang. Mahaba pa po ito na alam niyo may mga papaano ipakikita Ma'am Joanne, yun pong yan, yung responsibilidad o respeto ng isang magulang o ng isang anak sa magulang. Yung karapatan po niya, yung rights ng isang magulang, yung rights ng kanilang anak. I mean, ibig sabihin yung rights ng magulang sa anak niya at yung rights naman ng anak doon sa magulang niya. Mahalaga yun na tinuturo yun sa banal na kasulatan. At yun, mga bagay na pinag-aralan po natin, yun ay kapupulutan na po natin ng aral na magiging guide o geya ng atin pong mga paggawa. At sana po sa lahat ng aming mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig po,
napakahalaga po ng pagbabasa po ng banal na kasulatan. Alam niyo po, ang basihan ng buhay ng ating pong mga paggawa ay ang banal na kasulatan. At sapat yan para makapagturo sa atin ng lahat ng kabutihan, lalo na tigit sa kaligtasan po natin bilang mga taong ginawa po ng Diyos. Sana po, huwag din natin kakalimutan, mga magulang, mga kababayan, yung lagi na tayong magpasakop, pangunahin sa Diyos. At bilang mga anak, magpasakop tayo sa ating pong mga magulang. At bilang mga magulang naman, ituro natin sa mga anak yung dapat nating ituro sa kanila. Ulitin ko po, ang aral po ng sinasabi ng kasulatan, turuan mo bata sa daan na dapat niyang paglakaran upang pagtanda niya, huwag niyang ihiwalayan. Samahan nawa po tayo ng Diyos. Salamat po. Pagbalain po tayong lahat. Yan, maraming salamat po sa Diyos, Brad Marlon. Ngayong araw ay marami tayong mahalagang natutunan. Una, yung pagiging magulang ay may kaakibat na responsibilidad na gabayan o ipag-ipon ng kanilang mga anak. At pangalawa, yung mga anak, meron din namang responsibilidad sa mga magulang kung saan kailangan nating makinig sa ating mga magulang at sundin sila. Ano man ang inyong naging past, kung naging masamang magulang man ito or mabuti, may utos po ang Diyos sa atin na makinig pa rin tayo sa ating mga magulang. At sabi nga po ni Brad Marlon, natural sa isang tao na magalit kung may ginawang masama ang isang tao sa'yo. Pero ang masama naman doon ay yung patagalin mo yung galit at huwag nang mawala. So sana kung magagalit man tayo, huwag natin patagalin yung ating galit. Lalo naman na kung humingi ng tawad o nagbago yung isang tao. At higit po sa lahat, ang isang matatag na pamilya ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-uusap, pag-uunawa at pagpapatawad sa isa't isa. Yan, simpleng kainan sa hapagkainan, simpleng kainan po diyan, kwentuhan, malaking bagay po yan sa isang pamilya kasi diyan po sa oras na yan ay nagkakaalaman kayo ng kung ano-ano yung mga salubin sa isa't isa. At yan, once again po, maraming salamat po sa ating guest speaker, Brad Marlon Igana, sa muling pagbabahagi ng inyong karunungan at sa pagbibigay inspirasyon po. At syempre, maraming salamat din sa inyong lahat na nakinig at nanood sa ating episode sa araw na ito. Sa ating mga Facebook viewers, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at hanggang ngayon po ay kasama po namin kayo. Kung nagustuhan po ninyo ang ating discussion, don't forget to like, follow, and share ang ating Facebook page. At para hindi ninyo po ma-miss ang ating mga susunod na episode at mapanood ang ating mga previous discussion, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel at i-click lamang po ang notification bell. Once again, this is Joanne, your host for today's episode, together with my co-host, Jane and Julius, and of course, our guest speaker, Brother Marlon Igana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Once again, this is Talk Easy with Aim, kung saan sama-sama tayong natututo, nagbabahagi ng kaalaman at lumalago bilang mas mabubuting tao. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa Diyos.